May mga usaping pangkalusugan na dapat talakayin ng tama, malinaw, at may malasakit. Gagawin natin ito ngayon. Pogscast, Let's Talk Pinay. Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Ikaw ba ay may mayoma o bukol sa ovaryo at nasabihan ka bang dapat kang maoperahan? Pero alam mo bang may mas advanced na paraan ng pag-opera na maliit lang ang hiwa at mas mabilis ang recovery? Hindi malaki ang butas. Laparoscopy. Ating talakayin. Magandang araw. Ako po si Dr. Angel Tan Espiritu, ang Pogscaster para sa episode na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang laparoscopy. Isang mas advanced na paraan ng pag-opera para sa myoma, ovarian cyst at marami pang ibang kondisyon. Ngayon, kasama natin ang mga eksperto mula sa Philippine Society for Gynecologic Endoscopy at tutulungan nila tayong maunawaan kung paano nakakatulong ang minimally invasive surgery na mas maliit ang hiwa, mas kaunti ang sakit at mas mabilis ang recovery. Let us welcome Dr. Paula Cruz Limlenco, Dr. Annette Buqueren. Salamat po at dumayo pa kayo mula Davao para makapanayam tayo ngayon, no? Thank you. So, thank you for the invitation. yes. Salamat. Gusto ko marami akong set of questions para sa inyo no? Pero I'd like to begin this with a case, no? Halimbawa, meron kang 31-year-old patient, nagpatingin sa'yo sa clinic, meron daw siyang magkabilang bukol sa parehong ovaryo, no? Ang tawag daw dermoid cyst. And then, ang sabi daw ng doktor niya, pumili siya, pwede daw open surgery, pwede ring laparoscopy, at humihingi siya sa'yo ng second opinion. Ano ba ang may papayo niyo, mga expert? So malamang na-offer na siya ng open surgery. Opo. Okay. So now we can offer, pwede natin i-offer yung laparoscopy. Sasabihin natin, syempre ito mas maliit ang hiwa, okay, at saka mas mabilis ang recovery. Okay, yun naman yung habol talaga ng pasyente. Masakit ba yan? So, in a way, hindi siya masakit kasi saglit lang ang recovery. So again, para po siyang another form of surgery. So alternative po. So we can always offer na sabihin natin sa pasyente, meron tayong dalawang ways na pwedeng mag-opera. Pwede tayo nitong open, no? Yung laparotomy nga na tawag natin or laparoscopy, which is also known as laser, di ba? So madalas yung ang tawag ng mga pasyente, Tawag nila sa laparoscopy. pupunta sa'yo, ino-offer nila sa akin, Doc, ang laser. So, yun yung madalas na parang alternative or parang other name nila for laparoscopy. Although not necessarily laser, Yes, no? yes, Iba po opo. yung... Iba yun. Iba yun. Magkaiba talaga po yun. Okay. So, nabanggit nyo na nga rin, no? So, for the sake of our audience, ano nga ba ang laparoscopy? Okay. Yung So, proseso. Unang-una, diba, sinabi ko kanina, maliit lang yung hiwa. Eh, madalas yan ang tinatanong ng pasyente. Ilang inches, diba? Tama. Lagi na tanong. So, sasagot natin para ka na cesarean. Yan ang open surgery. Samantalang pag laparoscopy, sasabihin mo, bubutasan ka lang sa pusod. And then, may dalawang maliit sa tagiliran. No, so, ang panon, in the end, walang peklat halos. Kasi yung sa pusod, wala namang peklat yun at lumulubog. So, gusto nila yon kesa dun sa tulad ng cesarean. So parang, again, ang madalas na sasabihin natin, surgery pa rin siya. So gumagamit tayo ng camera, pinapasok natin sa loob ng pusod. Kaya yung isang pangalan rin niya, di ba, parang keyhole. Butas ng susi. Oo. So, parang ganun lang kaliit yung hiwa na gagawin natin. So, tawag natin is a keyhole surgery. Again, surgical procedure pa rin po siya. Hindi siya laser. No? So, magpapasok lang tayo ng mga instrumento gamit yung mga butas na ginawa na. Oo. No? So, meron tayong mahabang telescope, may maliliit na hand instruments. No? It's still major surgery. Yes. Pero, Akala nila minor. minimally invasive. So, again, no, anong kaibahan nito to sa open surgery in terms of yung recovery rate and yung pain? So, in general po talaga madalas sabihin natin kapag ka open surgery tayo, mas matagal talaga yung healing process. Kasi nga, ang sugat na meron yung pasyente natin, mas mahaba. So, mas malaking sugat, the longer the recovery, the more pain
na pwedeng maramdaman ng pasyente natin. So, kumbaga, ang difference lang talaga kapag nag-laparoscopy and laparotomy. So, yun yung unang-una, less ang pain. Quicker ang recovery, mas mabilis. So, ang hospital stay, kung halimbawang sa open, nasa minimum of 3 to 5 days. Yes. Sa atin, kapag laparoscopy, pwedeng the following day, uwi na tayo agad. Meron nga rin po tayong tawag na same-day surgery. Yes. Aadmitin ng araw na yon o operahan. At kung okay, walang complications, pwede ring umuwi after. Tapos, and yung sabi nga po ni Ma'am Paula, ma'am, na better ang cosmesis kasi ngayon ang mga tao sobrang allergic, conscious na sa mga peklat. So, the smaller the incision, the less ang pwedeng scarring natin. And with laparoscopy, less rin ang complications, no? So, less ang possibility of infection kasi nga maliliit lang yung hiwa, yung butas wala tayong natin. pinapasok na mga gauze, Yes, foreign body. Tsaka ang maganda kasi ito, minsan na-amaze yung patients, di ba? Di ba? Kasi kung magpapa-opera ka na open, kung gaano kalaki yung bukol mo, ganun din kalaki ang hiwa. Pero sa lap, sasabihin niya, Tok, paano mo nailabas yung ganyan kalaking bukol dun sa maliit na butas? No? Yes po. Yung very amazing para sa mga pasyente natin na kaya palang gawin, tanggalin ang malaking bukol sa maliit na hiwa. Tapos pagising nila, makita nila, ay, band-aid lang. Di ba? So, Kaya nga minsan, ma'am, Band-aid surgery. Band-aid surgery din yung tawag. So minsan kapag kami na-ooperahan, ayaw rin namin parang, naku, ba't ka naka-binder? Pag nag-rounds ka na following day, ba't ka naka-binder? Kasi po, major surgery kasi po ako. So, yes, it's major surgery, but maliit yung hiwa natin. So, no need na mag-binder. Diba? Na kayang-kaya niya tumayo. yes, After. nakangiti na next day, di ba? Hindi pala masakit. So, ano ang mga procedures na pwedeng gawin ng laparoscopy? Kasi mula nung time na na-introduce siya, naging game changer siya di ba? So, karamihan mga benign, but not limited sa benign. Benign meaning hindi cancer. So, ano ba pinaka-common natin? Yung mga, katulad ng kaso natin ngayon, ovarian cyst, myoma, pagkatapos pwede rin mag-hysterectomy for both cases, and ectopic pregnancy, isa sa pinaka-common na naglalaparoscopy. And minsan, syempre being a fertility doctor also, no? So, any fertility sparing na mga procedures, no? Or kung halimbawang meron tayong mga tubig sa fallopian tube or yung tawag nating mga hydrosalpinges, tinatanggal rin natin yung mga fallopian tubes bago tayo mag-proceed with any IVF procedure. Tsaka may mga adhesions, Yes, po. no, anatomic na distortion. So even yung pinakasimpleng biopsy lang, ma'am, kung halimbawang hindi mo alam kung ano talaga yung meron yung pasyente, so meron tayong tinatawag na diagnostic laparoscopy. O sisilipin natin sa loob, alamin natin kung saan ang problema. So with that, hindi na kailangang buksan ng malaki para lang malaman kung ano yung meron yung pasyente. So I think yung mga conditions na mag-a-apply to, 'di ba? So for yung mga diagnostic lab, maganda yung mga hindi mabuntis, Opo. na nag-fail na sa workup, Yes, no? yes. Ano pa? Adenomyosis. Adenomyosis, meron din tayo, ma'am, minsan na kung halimbawa yung cancer, kung halimbawa hindi natin alam kung Yes, bukol ba yan sa colon, sa bituka ba, or sa ovarian. Hindi alam saan galing. Saan galing. Yes, So, yun. Even yung mga infectious natin na mga causes, tama. no? Yung, kung ang tuberculosis, minsan hindi na natin kailangan ng malalaking hiwa. Maliliit lang, makikita na natin, makakapag-biopsy na tayo at malalaman natin kung ano yung source ng sakit ng patient. Lalo na nga TB kasi very common. Ay, oo. Very common sa atin. Tsaka pag inoperahan mo ng malaking hiwa yung TB, minsan patong-patong yung adhesions, no? So, very useful si lap. Sila laparoscopy po. Opo. Nabanggit nyo na rin lang yung mga advantages, no? Minsan meron akong katulad din, nagsi-second opinion ng patients, tapos sasabihin nila, Dok, ang sabi daw kasi sa akin, open na lang para mas kita. Can you comment on this, no? Siguro sa view, syempre, ang masasagot namin, mas clear or mas klaro kung laparoscopy. Kasi nga magnified Oo, lens yung ginagamit. Lens po yung gamit, Pwede yes. mong talagang palakihin. So, kitang-kita mo yung ugat, even yung daloy ng dugo sa ugat, kita mo Yes, oo. Oo. Pati yung pinakalikod, likod ng mga So, ng kita mo yun. uterus, So, kung di ba? ang mas clear, obviously, with the help ng mga lenses,
mas clear talaga ang kuan by laparoscopy. Yes. So, magnified, yun nga po, no? Yes, So, oo. usually, ang magnification niya, kung ano yung nakikita ng normal na mata, times 6. No? So, times 6, times 8, pwede pang lakihan ng lakihan. So, yun yung kaya nating makita kapag ka naglalaparoscopy tayo. So, ang advantage na talaga po is the magnification, no? So, yung mga hindi makikita ng tawag nating naked eye, kung ano yung nakikita lang ng normal na mata natin, mas kayang makita with laparoscopy kasi nga po, mas malaki yung nakikita natin, mas magnified Kasi siya. pinasok mo yung mata mo doon. Tama. Di ba? Parang Kung nagsislip ka saan. sa bag mo, pwede mo makita. Kung hihiwaan mo, bukas ka ng bukas ng zipper. Yes. O, yun, Pero kung ang analogy nun, ma'am. Pasok ang ilaw, kasi. tama. Bag. Oo, pero kung ano, nagpasok ka ng Magaganda mo ba? telescope sa loob. Baka ikaw. Parang lokohan na to. Hindi, pero yun nga, no? Di ba, pag hindi mo makita, tapos nandito sa ilalim, hiwa ka na hiwa para makita mo. So, yun yung kagandahan ng lap, no? Yung, lalo na I think sa mga matatandang malabo ng mata na, na doktor. Oops. Mas kita. So, mas maganda siya for, una, visualization translates to patient safety. Yes, And exactly po, accuracy. ma'am. Tsaka tatandaan mo, para maka-opera ka, dapat makapasok ng ilaw. We need the light. Ngayon, kung open surgery, kailangan mas malaki yung sugat para makapasok yung ilaw. Ilaw sa loob. Oo. So, parang ang dami niyang applications, no? Pero, kailan naman tayo magre-recommend na maaring ano yung mga kondisyon na hindi pwedeng operahan through laparoscopy? Yung mga contraindication. Like any other procedure, meron tayong indications and contraindications. So, hindi lahat ng patients, hindi lahat ng mga pasyenteng magpapakonsulta, candidates agad for laparoscopy. So, kailangan nating i-screen ng maayos. Kailangan nating malaman kung sino lang dapat ang pwede nating i-offer ang laparoscopy at versus the laparotomy nga na tawag natin. So, kung halimbawa pong merong mga madalas yung tinatawag nating comorbidities, no? But not all din naman. So, kung halimbawa meron yung may mga heart failure, so madalas yun kasi po yun. No? So, yung mga hindi matotolerate. So, ang dami ng hangin na pinapasok. So, in general, kasi po, pag naglalaparoscopy tayo, maliit ang butas, paano kami nakaka-opera? Naglalagay ng hangin sa loob. So, once maglagay ng hangin sa loob, para lumobo yung tiyan, nagkakaroon ng enough space para makagawa ng surgery. So, kung halimbawang may sakit sa puso, may cardiac failure ang isang pasyente, so, hindi na-tolerate yung ganon kadaming volume ng air. So, hindi natin ino-offer sa kanila. Yung mga hemodynamically unstable patients, no? So, yung bagsak na Yung shock, BP, in shock na po. So, hindi rin natin siya ino-offer. Yung meron rin po tayong tinatawag na mga relative contraindications, yung mga may mga kunwari, na-CS na ng 3 beses, no? Or may marami ng mga surgery. Hindi lahat candidates for laparoscopy. So, kailangan natin na-screen ng maayos. And even yung mga ang buntis, although pwede naman na po ngayon, no? Pregnancy, hindi na siya, but it's still considered as a relative contraindication. And syempre, kung halimbawa pong meron tayong cancer sa pelvic area, so para sa pambabae, sa female genital tract, hindi naman lahat kailangan natin gawin through laparoscopy. So, it might be better na, again, isang oncologist na naglalaparoscopy ang gagawa, or sometimes mas maigi na yung laparotomy na lang po yung gagawin. So, maganda yan. I think parang shared decision-making yan Yes. between the patient and her doctor. Paano naman yung limba, mga bukol? Sabihin, ay, masyadong malaki yung bukol, masyadong marami, hindi pwede ilap. What can you comment on that? Oo. Meron din yun na rason for not doing lap kasi it will be safer or shorter ang operation time if you just open it rather than pilitin mo may laparoscopy na mas matagal mo matatapos, ma-expose mo sa mga more risk ang pasyente. So, merong mga recommendation kung ano lang yung
number, ang ibig mo sabihin bukol yan is myoma, malamang. Ba, oo, mga Oo, 20 cm, ganyan kalaki. Or even yung mga ovarian cysts, no? Minsan, ma'am, may mga institution. In general kasi po, wala tayong size ng Yes, walang ovarian definite cyst. cut-off. Oo, wala tayong cut-off Oo. na, kapag ka 10 cm, ganito. Kapag ka 15 cm, ganito. So, Wala. wala talagang definite na cut-off. So, again, nasa skill ng Serrano. At saka, syempre, iisipin natin ang safety kasi in the end ng patient. So, kumbaga, nasa doctor na rin yan kung ipuproceed niya na maglaparoscopy pa rin or hindi. Yeah, tama ka, no? Kasi Haba. doctor factor, yung skill niya, experience niya, and then patient factor also kung kaya niya i-tolerate. Yes po. And then again, it's shared decision making sa kanila. At saka yung availability ng gamit Oo. to make the procedure, To make the procedure. shorter. Meron ba tayong mga ina-anticipate na risks na for laparoscopy? Yung the longer the surgery, ma'am, entails higher, no? Higher na pwede tayong magkaroon ng problema. So, again, ang anesthesia na ginagamit natin pagka laparoscopy is general anesthesia. Again, considered one of the safest form of anesthesia. But, again, sa tagal, kung halimbawang nag more than 3, 4, 5, sometimes may iba, nagsi-6, 7. So kapag napakatagal na naka-anesthesia din yung pasyente, pwede rin magkaroon ng maraming complications, no? Higher ang risk ng infection din natin, the longer na nag-o-opera tayo. So, other than that, again, nandun tayo sa length. Majority is on the length of the procedure. And then, madalas nga po, kapag kayong ang madalas naman ng mga laparoscopies, pagkakita pa lang nila, sometimes, di ba ma'am, nagsiset tayo ng cut-off na kung halimbawa, isang oras na wala pang nangyayari sa akin. So, Tama. to lessen the risk ng other complications, morbidity sa ating patient, we proceed or mag-open na lang tayo rather than conversion na tawag natin. So, hindi naman yon, it's not a failure in our part, but I feel mas siya, yung parang That's for patient safety. safety ng patient. So, considering the safety of the patient, the decision na maglaparotomy is not a sign of failure for us In relation to laparoscopists. that, lagi tayong humingi ng consent. Yes. Yes po. Ilalaparoscopy kita, pero pag kinailangan na i-convert, gagawin namin. Oo, kasi kahit na gaano tayo kahanda, di ba, nagpa-ultrasound tayo, may surgical mapping or planning, may surprise factor pa Yes din. po. Oo. Always. Tapos minsan, Oo, dapat di ba ready minsan for that. nare-refer pa nga sa ibang specialist. Yes. Can you talk about that? Opo. So, minsan, kung halimbawang, kunyari, nag-surgery tayo and then hindi natin, meron mga ibang mga akalain na, may bukol din pala sa ganito, sa ganyan. So, una nating nire-referan are also the laparoscopies from other subspecialties. So, kung halimbawa, meron kayong colorectal surgeon na naglalaparoscopy, so, mas uunahin natin yan. Pero kung halimbawa na ang availability sa institution or sa ospital na kung saan ka nag-opera ay nag-open lang. So, that's the time that we have to convert. Even if na maganda sana na laparoscopy ang approach natin. So, kasi ba, for the sake of our audience, so we refer minsan to colorectal surgeon kung sobrang madikit, or may ibang bukol sa gastrointestinal tract, or kung sa ureter naman affected, or sa bladder, we refer to uro. So, minsan pinaghahandaan natin na bago pa lang mag-opera, nakaantabay na sila. Yes, no? yes, Na-inform ma'am. na sila. Lahat. Parang team na siya. Opo. So, multidisciplinary po yung So management pinaghahandaan madalas. na to. Yes po. So speaking of pinaghahandaan, ano pa yung mga kailangan nating gawin para mapaghanda ang pasyente sa operasyon? So tulad sabi ni Annette kanina, yung regarding sa status ng puso, oo, na dapat kaya niyang withstand yung ganong klaseng operasyon. Oo, no? Lagi pag humingi tayo ng clearance, sinusulat naman natin, anong balak na operasyon? By laparoscopy. Tsaka kung ano yung sakit ng pasyente. Cardiologist. So, chine-check kung diabetic, or kung may po. lung disease, no? Opo, kung may sakit sa baga, no? So yung lung disease nga ng mga tawag natin, or kung may hika, simpleng hika, akala natin hika lang po, pero it can play a crucial role kapag naglalaparoscopy tayo kasi nga intubated or general anesthesia ang binibigay natin sa pasyente. Tulad na kahit aning operasyon, yung mga naka-antiplatelet, kailangan mapahinto yun bago sa scheduled na operasyon.
So, tulad din siya ng open surgery, no? Yes, Yung pag-iingat at paghahanda natin. Yung mga laboratories Oo. rin natin, ma'am. So, yung Yes. mga alamin ang hemoglobin. So, Oo. part and parcel siya lahat ng surgical Preparation. procedure pa rin to. Preparation pa rin siya. May tanong ako. Mas mahal ba ito kaysa sa open surgery? Ikaw, ma'am. Depende po sa ano. Dahil sa mga gamit na ito, yun ang mahal. So, yun ang nakakadagdag, no, sa gastusin ng pasyente sa ganitong klaseng procedure. Pero, ano naman ang noon? Ang kapalit. Since mabilis ka makabalik sa trabaho mo, no, so yung lost income mo is nababawasan. So, in the end, balik agad sa trabaho, functional ka ulit, productive ulit, nasa bilis ang balik sa normal na buhay. Kasi minsan yung patients may notion sila na na pag laparoscopy mas mahal. Oo, talaga. Yes, Dahil sa kasi gamit. Oo. Pero like yung PF ng doktor, usually same lang Yes. Oo, same Kung lang ano ng po yung, open. kasi para lang siyang nag-open ka, Oo. pero ginawa mo na lang this time around ng maliliit ang butas. So, Oo. for me, the skill ng doing it by open should be the same kung paano mo siya gawin ng laparoscopy. So, ang professional fee, more or less, Oo. pareha Kasi din po we talaga. want it to be as accessible to Yes, yun everyone. po yung gusto nating na maging available siya. No? Maging available, readily available and accessible to our patients. Kahit sinong pasyente pa ito. Yes. So, well, speaking of available ba to sa lahat ng ospital? I mean, kung ako, halimbawa, pasyente ako, interesado ako laparoscopy instead na open, kanino ako maaring magpakonsulta? So actually, available siya sa malalaking ospital, no? Sa mga, kung government hospitals, tawag sa kanila tertiary hospitals. Pero merong ibang mga private secondary hospital din, oo. na secondary na merong ganitong klaseng makina. Pero hindi lahat. But kung sino man yung ubigayin mo, alam nila kung saan ito pwedeng gawain. Kung saan at kung kanino pwedeng i-refer kung halimbawang hindi sila gumagawa. Madalas kasi ang limitation ng marami is ang availability ng mga instruments, ng tower, na yung tawag natin yung mga gamit na gagamitin for the laparoscopy. So, kung hanggat nandyan yung mga gamit, meron naman tayong pwedeng mag-opera. Oo. So, kung halimbawa nagpa-opera na yung pasyente, paano nyo na-advise how long do they expect the recovery? Tsaka ano yung mga maaari nating gagawin post-recovery? So, basta yun lang yung sinasabi namin, ma'am, quick, no? Isa siya sa quick recovery. So, yun yung parang admit ka a day before o operahan ka the following day, and then after the surgery, uwi na tayo. So, lesser hospital stay, quick ang recovery natin. So, ang ano natin is, iisipin pa rin natin, operada ka pa rin. Operahan ka pa rin. So, hindi yung basta-basta na lang na Yes. magbubuhat agad, So, isipin natin na naoperahan ka pa rin, the same as kung inoperahan ka ng mas malaki yung hiwa, no? Operada ka pa rin. So, dapat nandun pa rin yung precautions natin. Dapat nag-iingat pa rin na, although kaya nating mag-return to normal activities, kaya nating gawin na siya, kaya nating tumayo agad. But, yung mga may limitations din tayo na huwag rin magbuhat agad. So, make it like 1-2 weeks, no? So, hindi Kasi pwede pa rin bumuka yung maliit na sugat. kahit na maliit po yan, pwede Hindi pa rin po mag-earn yung yan. bumuka. Oo. Tsaka ano pa yung we watch out for? Like, fever, kung Like in any naka-move surgery. na siya ng Nakapagbawas na ba? Balik na ba yung pag-ihi? Pag umuwi siya, alam mo, napauwi ko siya, na-operahan mo siya ngayon, bukas uwi siya, kailan ang balik niya sa iyo? Madalas ako, ma'am, 1 week pa rin po. No? Kasi pababalikin ko yung pasyente a week after just to check yung sa Yes. sugat Oo. natin. Tapos, madalas kasi, pababalikin natin siya again para sa resulta naman ng biopsy. So, never nating pinapauwi or pinapakawalan yung patients natin na hindi natin nalalaman ng Yes. biopsy result. Opo. So, usually, after 1 week and the next biopsy result, lumalabas 10, 7, 10 working 10 days. So, after another week, so,
yung first 2 weeks ng pasyente natin medyo pinapa-follow up natin ng weekly para lang at least makita yung sugat and at the same time malaman rin po yung biopsy result. Galing. Happy ending to para sa pasyente. Back to work agad Nakikita siya. nila, Agad. nakikita nila na, ay, okay lang pala. Hindi siya ka makakabikini siya after. Unless may keloid siya, lagyan mo na lang ng singsing. ang hindi lang nila nakikita, yung nahihysterectomy, na may sugat pa pala sa ilalim. Oo. So, yun ang hindi nakikita ng pasyente. So, ang galing, no? Na ilalabas mo yung uterus or yung myoma sa maliit na butas. Yes. Kung nakakatulong ang usapang ito, maaari lamang mag-like, share, and subscribe sa Pogscast. Maaring ito na ang impormasyong kailangan ninyo o ng taong mahal nyo. So, maraming salamat, no? I'm sure maraming natutunan yung ating mga audience sa inyo at na-appreciate nila yung advantages ng laparoscopy. Bago tayo mag-end, mayroon po ba kayong gustong sabihin? Annette, mauna ka sana kung meron kang last words. So, again, meron tayong alternative to the open surgery. So, tawag natin dito is laparoscopy. So, when we do laparoscopy, proper screening, pipiliin natin kung sino yung mga pasyenteng dapat nating operahan. And almost always, sinasabi natin kung ano yung pwedeng magiging advantages kapag pinili natin ang isa over the other, ang open versus the laparoscopy. And in the end, sabi nga ni Ma'am Angel kanina, it's always a shared decision. So, i-offer ng doctor ninyo ang laparoscopy, but in the end, kayo pa rin ang magde-decide if ever you want a laparoscopic procedure or an open procedure. Ako naman, napapansin ko, sa panahon ngayon, mas maalam na ang mga pasyente, nababasa nila yan. Sila na ang lumalapit at tatanong, pwede ba ilaparoscopy itong kasong ito? So nakakagulat kasi nung araw talagang kailangan mo pang Mag-convince. Oo, ngayon talagang Sila na yun. I have read that ganito, magandang ilaparoscopy ito. So gusto ko namin ng palaparoscopy. Pero tulad ng sabi ni Annette, syempre yung lahat ng screening na kailangan, gagawin natin kung talagang safe ba na ilaparoscopy yung pasyente niyo. Oo, judgment call pa rin. Yes. no? Oo. So, maraming salamat sa inyong paggabay sa ating mga audience ngayong araw. Thank you. Thank you mga experts. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po. Maraming salamat! Sa bawat yugto ng buhay ng isang babae, may kwento at tamang kaalaman na dapat maunawaan at pakinggan. Pogscast, let's talk Pinay.